taong 2025, sa master bedroom ng isang marangyang mansyon sa Maynila na nakatakdang gibain, isang nakakakilabot na kalansay ng tao ang nahukay. Nang sirain ng mabigat na jackhammer ang mga pulang baldosa na may geometriko na disenyo at hukayin ang makapal na semento sa pagitan ng mga patong-patong na waterproof na materyales. Isang kalansay na nakasuot ng pulang bestida ang buong-buong lumitaw sa harap ng lahat. Ang nakakagulat ay ang pagkakakilanlan ng kalansay. Ito pala ay si Amelia, isang babaeng mahigit 30 taong gulang na 28 taon nang nawawala at sinasabing tumakas kasama ang kanyang kalaguyo dahil sa malaking utang sa sugal. Bumalik tayo sa nakalipas na 28 taon, noong gabi ng Nobyembre 1997. Sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan, si Amelia, hawak ang birthday cake para sa kanyang 5 taong gulang na anak na babae, ay bigla na lang naglaho pa uwi. Sa panahong iyon, ang lahat ng kanyang mga mahalagang gamit ay naiwan sa bahay, ngunit ilang araw ang lumipas, ang kanyang pitaka at jacket ay misteryosong natagpuan sa isang hiking trail sa Tagaytay, daan-daang kilometro ang layo na nagkalat sa lupa. Itinuring ng pulisya ang kaso bilang isang planadong paglalayas at kinondena siya ng buong lipunan bilang isang malupit na ina na nag-abandona sa kanyang maliit na anak. Umiiyak at nagmamakaawa ang pamilya ni Amelia, ngunit walang sinuman ang handang makinig. Sa ganitong paraan, ang kaso ay nabalot ng misteryo sa loob ng 28 na taon, subalit hindi siya tumakas kasama ng ibang lalaki. Sa loob ng nagdaang 28 taon, tahimik siyang nakahimlay sa sarili niyang tahanan sa ilalim mismo ng malamig na sementadong sahig ng master bedroom kung saan araw-araw kumakain at natutulog ang kanyang pamilya. At ang susi sa pagbubukas ng pinto patungo sa nakapangingilabot at karumal-dumal na lihim na ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na babae na sa kanyang paglaki ay aksidenteng natuklasan ang isang luma at naninilaw na drawing diary mula sa kindergarten habang nag-aayos ng mga gamit para sa paglipat. Ano nga ba ang nangyari sa tahimik na master bedroom noong gabing iyon nang malakas na ulan 28 taon na ang nakalilipas? Bakit si Amelia, na sinasabing lumayo, ay naging isang kalunos-lunos na kalansay sa ilalim ng sahig ng sarili niyang bahay? At anong nakapangingilabot na katotohanan ang nakatala sa tala-arawan na iginuhit ng isang 5 taong gulang na bata gamit ang kanyang mga pasuray-suray na guhit? Nagsisimula na ang kwento. Gabi ng Nobyembre 1997, ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa isang bagong tayong bahay sa isang construction site na tila lalamunin nito ang buong lugar. Ang batang may-ari ng construction firm, si Jericho, ay nakatitig ng may malamig na mga mata sa malalim na hukay na magiging kanyang master bedroom. Ang kanyang asawa, si Amelia, ay nakahandusay doon, puno ng putik. Ilang oras lang ang nakalipas, hawak pa niya ang birthday cake ng kanilang 5 taong gulang na anak na si Sofia pauwi. Dinampot ni Jericho ang isang mabigat na construction-grade na trapal at walang awang itinabon ito kay Amelia. Ang nanghihina ng si Amelia, gamit ang kanyang huling lakas, ay desperadong kumagat sa laylayan ng pantalon ni Jericho. Iyon ang kanyang huling pagpupumiglas bilang isang ina na ayaw iwanan ang kanyang anak. Ngunit marahas siyang iwinaksi ni Jericho at pinulupot niya ng mahigpit ang trapal sa katawan nito, patong-patong. Sa gitna ng marahas na paglalaban, ang martilyo na nakasabit sa baywang ni Jericho ay nahulog at napasama sa loob ng trapal. Hindi niya namalayan na ang martilyong may malinaw na ukit ng kanyang mga inisyal sa dulo ay nahulog na. Upang hindi marinig ang mahinang paghinga ni Amelia, binalot niya ang trapal ng napakahigpit na hindi makakapasok ang hangin. Pagkatapos, kinuha ni Jericho ang industrial grade na semento na palihim niyang nakuha mula sa isang ilegal na supplier at ibinuhos sa isang cement mixer. Kasabay ng nakabibinging ugong ng makina, ang malapot at kulay abong semento ay bumuhos na parang talon, pinupuno ang buong hukay. Ginamit ni Jericho ang isang pala upang patagin ang semento, tuluyang inilibing ang anumang bakas ng kanyang asawang si Amelia sa kadiliman sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng trabaho,
Habang iniinat ni Jericho ang kanyang nananakit na likod, bigla siyang natigilan. Kinapa niya ang kanyang walang laman na baywang at napagtantong nawawala ang kanyang martilyo. Isang saglit na pagkasindak ang gumuhit sa kanyang mga mata habang tinititigan niya ang sementong nagsisimula ng tumigas. Napalunok siya ng laway, ngunit alam niyang imposible nang hukayin muli ang ganoon karaming semento sa mga oras na iyon. Kinabukasan ng umaga, pagsikat ng araw, sinimulan ni Jericho na ilatag ang mga imported na baldosa na kanyang inorder sa ibabaw ng tuyong-tuyo ng semento. Nang ang mga pulang disenyong may geometriko na hugis ay perpektong natakpan ang semento, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos maglatag ng mga baldosa, lumabas siya ng bahay, dumampot ng isang matulis na bato, at walang pag-aalinlangang sinugatan ang sarili niyang mukha at braso. Ginawa niyang puno ng putik ang kanyang damit, at pagkatapos ay sumugod siya sa presinto ng pulisya, nagpatihulog sa sahig at sumigaw, "Mga pulis, tinangay ng asawa kong si Amelia ang pera. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin ang asawa ko." Kasabay nito, ang kalaguyo ni Jericho na si Christine ay mabilis na naglalakad sa isang liblib na trail sa bundok. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang pitaka at jacket ni Amelia at basta na lang itinapon sa iba't ibang bahagi ng kakahuyan. Kinaumagahan, nagising ang 5 taong gulang na si Sofia. Hinanap niya ang kanyang ina sa bawat sulok ng walang taong bahay at sa huli, napahagulgol siya sa iyak. Sa sandaling iyon, pumasok si Jericho. Inilagay ang isang malaking manika sa mga braso ng kanyang umiiyak na anak at pabulong na sinabi sa isang mapagkunwaring tono, "Sofia, huwag ka nang umiyak. Pumunta si Mama sa malayong lugar para magtrabaho." Ilang araw ang lumipas. Sa ibabaw ng pulang baldosa ng master bedroom kung saan nakalibing ang bangkay ni Amelia, isang marangyang salo-salo ang inihanda. Magkatabing nakaupo sina Jericho at Christine, itinaas ang kanilang mga kopita ng malamig na champagne at marahang pinag-umpog ang mga ito upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Isang linggo matapos tanggapin ng pulisya ang ulat ng pagkawala ni Amelia, pinasok ng mga detective mula sa distrito ang bagong bahay ni Jericho. Ang kanilang mga sapatos ay puno ng putik habang hinalughog nila ang bawat sulok ng bahay para sa ebidensya. Ngunit ang bahay ay napuno na ng matapang na amoy ng panlinis. Ginamit ng mga detektib ang matutulis na kagamitan upang kaskasin ang mga siwang sa pagitan ng mga baldosa sa master bedroom, sinusubukang magsagawa ng blood reaction test, ngunit dahil sa masusing paglilinis ni Jericho, wala ni katiting na dugo ang natagpuan. Dinala ng mga detective si Jericho sa interrogation room at mahigpit siyang tinanong tungkol sa kanyang kinaroroonan noong araw ng insidente. Habang nakayuko si Jericho at naghahandang pumatak ng ilang peking luha, biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Ang may-ari ng hardware store na matagal nang nasuhulan ni Jericho ay pumasok na parang walang pakialam. Inihagis niya ang isang gusot na resibo sa mesa ng hepe ng mga detective. Isa itong perpektong peking ebidensya na nagsasabing magkasama sila ni Jericho na uminom sa isang hotel hanggang mag-umaga noong gabing iyon. Ang may-ari, si Mang Pabling, ay diretsong tumingin sa mga mata ng mga detektib, nagsisinungaling nang hindi kumukurap. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo ng pulisya, nag-uulat na natagpuan ang pitaka at jacket ni Amelia sa isang bundok sa ibang probinsya. Agad na tumayo ang lahat ng investigador at nagmamadaling umalis sa bahay ni Jericho patungo sa ibang probinsya. Nang matagumpay na makalusot sa investigasyon ng pulisya, umuwi si Jericho at binuksan ang ilalim ng isang drawer sa kanyang study. Kinuha niya ang mga lumang medical record ni Amelia na nagsasaad na mayroon siyang kapansanan sa pandinig at depresyon. Pagkatapos, sanay niyang pineke ang ilang kasulatan sa pautang, pinalalabas na si Amelia ay may malaking utang sa sugal. Inilagay niya ang mga peking dokumentong ito sa isang sobre at ipinadala ng hindi nagpapakilala sa isang lokal na reporter ng pahayagan. Ilang araw ang lumipas, sumugod ang pamilya ni Amelia sa opisina ng hepe ng pulisya, sumisigaw ng inhustisya. Inilapag ng matandang ina ni Amelia ang isang formal na liham ng reklamo sa mesa ng hepe. Detalyado nitong isinalaysay ang matagal ng pananakit ni Jericho. Umiiyak siyang sumigaw,
Hinding-hindi iiwanan ng anak ko ang kanyang maliit na anak. Pakiusap, hanapin ninyo ang kaawa-awa kong anak. Ngunit walang pakialam na nilukot ng opisyal ang liham at itinapon ito sa pinakailalim ng kanyang drawer. Lumipas pa ang ilang araw at si Jericho ay buong pagmamalaking lumabas sa isang lokal na programa sa balita. Gamit ang isang puting panyo, patuloy niyang pinupunasan ang kanyang mga luha, ginagampanan ang papel ng isang kaawa-awang asawa na nagdidikit ng mga missing person poster. Habang ang lahat ay nalilinlang sa mahusay na pag-arte ni Jericho, sa isang sulok ng Special Investigation Team, isang batang-batang investigador na si Inspector Cruz ang matamang nakatitig sa isang dokumento. Nagpuyat siya ng ilang gabi, masusing sinusuri ang makapal na call logs ni Jericho. Sa kanyang matalas na mga mata, natuklasan niya ang numero ng telepono ng isang kilalang babae sa isang bar, si Christine, na may 12-12 ng kahina-hinalang tawag kay Jericho bago at pagkatapos ng insidente. Hinawakan ni Inspector Cruz ang isang pulang panulat at ginuhitan ng makapal ang mga call record na iyon. Dala ang dokumento, sumugod siya sa harap ng kanyang hepe, galit na hinampas ang mesa at sumigaw, "Kailangan nating palawakin agad ang investigasyon." Ngunit kinabukasan ng umaga, sa mesa ni Inspector Cruz, may isang kautusan mula sa hepe na naglilipat sa kanya sa isang malayong presinto sa probinsya. Nanginginig siya sa galit at nilukot ang kautusan. Sa sandaling iyon, ipinapalabas sa TV ng istasyon ang balita sa gabi. Sa screen, si Jericho ay nakikipagkamay at nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang negosyante sa isang golf course. Sa kabila ng malaking pagsisikap ni Inspector Cruz, walang awang binuwag ng mga matataas na opisyal ng pulisya ang Special Investigation Team para sa kaso ni Amelia. Isinilid ng pulisya ang file ng kaso ni Amelia sa pinakailalim ng isang maalikabok at madilim na kabinet ng mga kaso at ikinandado ito ng mahigpit na tigil ang investigasyon. Isang buwan ang lumipas. Buong pagmamalaking tumayo si Jericho sa ibabaw ng mga pulang baldosa kung saan nakalibing ang mga buto ni Amelia. Isinuot niya ang isang malaki at nakasisilaw na singsing na diamante sa daliri ni Christine. Mahigpit niyang niyakap ang balingkinitang baywang ni Christine habang si Christine ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang singsing. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Ang mag-asawang demonyo ay kumuha ng kanilang pinakamarangya at pinakamalaking engagement photo sa ibabaw ng malamig na libingan ni Amelia na hindi na muling makakakita ng liwanag. Lumipas ang 28 mahahabang taon. Pagdating ng 2025, ang mga mahahalagang lupain na pag-aari ng pamilya ni Amelia ay nailipat na lahat sa ilalim ng malaking construction company ni Jericho. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehiyon, mayabang na nakaupo si Jericho sa kanyang marangyang upuan sa opisina ng chairman, sinusuri ang blueprint ng isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Walang pag-aalinlangan niyang tinatakan ng pulang selyo ang mga dokumento. Samantala, sa master bedroom ng mansyon, si Christine, kahit nakasuot ng pinakamataas na kalidad na seda, ay nanginginig pa rin na parang dahon sa hangin. Naglatag siya ng 3 makakapal na kutsun sa sahig, ngunit nararamdaman pa rin niya ang nakasusuklam na amoy ng nabubulok na bangkay na nagmumula sa ilalim na halos hindi niya na kayang huminga. Malalim ang kanyang mga mata at nanginginig niyang kinuha ang bote ng pampatulog, nagbuhos ng isang dakot ng tableta at nilunok ang mga ito ng walang tubig. Pagkatapos ay tinakpan niya ng kumot ang kanyang buong ulo. Sa isang masikip na silid sa isang nursing home, ang matandang ina ni Amelia ay nakaupo sa isang lumang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga payat na daliri ay walang tigil na hinihimas ang kupas at sirang-sirang missing person poster ng kanyang anak. Samantala, ang panganay na si Sofia ay pinutol na ang lahat ng ugnayan sa kanyang pamilya. Mag-isa siyang nag-aayos ng kanyang mga gamit para lumipat sa kanyang maliit na apartment, blanko ang kanyang mga mata. Nang lumitaw ang pangalan ng kanyang ama na si Jericho sa screen ng kanyang telepono, walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang reject button.
Sa mga sandaling ito, nagpaplano si Jericho ng isang bagong proyekto, isang plano na tuluyang magsasara sa nakaraan na nasa ilalim ng sahig. Inanunsyo niya sa publiko na magsasagawa siya ng malakihang pagbuhos ng semento para sa pundasyon sa mismong lugar ng lumang bahay upang magtayo ng isang napakalaking shopping mall na sisiguraduhing walang sinuman ang makakapaghukay pa sa lupang iyon. Nang kumalat ang balita, sumugod ang mga kamag-anak ni Amelia sa tarangkahan ng construction site, bitbit ang mga pulang banner na may nakasulat na ipagpatuloy ang investigasyon, ibigay ang katarungan. Ngunit ang mga nakaitim na bodyguards ni Jericho ay sumugod at pinagpira-piraso ang mga banner at marahas na itinulak sa putikan ang matatandang tiyuhin at tiyahin ni Amelia. Isang gabi, bago magsimula ang konstruksyon, minaneho ni Jericho ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa isang abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Kinuha niya mula sa trunk ang isang maletang puno ng pera. Sa dilim, naghihintay ang matandang si Mang Pabling. Ngumiti si Mang Pabling, ipinapakita ang kanyang mga naninilaw na ngipin at sakim na niyakap ang pera, yumuyukod-yukod kay Jericho. Kinabukasan ng umaga, kinuha ni Sofia ang diaryo mula sa kanyang mailbox. Sa sahig, ang headline ay tungkol sa planong pagtatayo ng malaking shopping mall ng chairman na si Jericho sa lumang bahay. Habang binabasa ang headline, nanginginig ng husto ang mga mata ni Sofia, nahulog ang hawak niyang baso at ang tubig ay kumalat sa diaryo. Hirap siyang huminga, napaupo sa sahig, at nagmamadaling pinunasan ang basang diaryo. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang buong katawan na parang ahas. Bigla siyang tumayo, kinuha mula sa sulok ng aparador ang isang luma at maalikabok na plastik na kahon. Kumuha siya ng martilyo mula sa toolbox at buong lakas na pinukpok ang kinakalawang na kandado. Sinira ni Sofia ang kandado at sa gitna ng mga maalikabok na gamit, natagpuan niya ang isang napakalumang drawing diary mula sa kindergarten. Gamit ang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang binuklat ang mga naninilaw na pahina. Biglang, huminto ang kanyang mga mata sa isang pahina. Sa gitna ng magaspang na guhit ng Crayola, isang lalaki ang nagbubuhos ng kulay abong bagay sa isang babaeng nakahiga sa sahig. At sa paligid ng nakakatakot na larawang iyon, maingat na kinulayan ng mga pulang baldosa na may geometriko na disenyo. Sa ilalim ng guhit, malinaw na nakasulat sa pasuray-suray na letra, itinanim ni Papa si Mama sa ilalim ng sahig ng kwarto at tinabunan ng sementong kumot. Napasinghap si Sofia, napahawak sa kanyang ulo at nanghihinang napaupo sa sahig. Ang pinakanakakatakot na gabing iyon, na isinara niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala sa loob ng 28 taon, ay biglang tumusok sa kanyang isipan na parang sibat. Nagmamadali niyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, mahigpit na niyakap ang drawing diary at sumugod palabas ng bahay. Pinaandar niya ang kanyang lumang kotse at buong bilis na tinapakan ang gas patungo sa direksyon ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Sumugod siya sa headquarters ng pulisya at agad na natagpuan ang opisina ng Cold Case Unit. Inilapag niya ang drawing diary sa mesa ng mismong si Inspector Cruz na dating humawak sa kaso. Ang dating batang investigador na sinupil at ipinatapon sa probinsya, mambintaon-olong taon na ang nakalilipas, ay isa ng veteranong kapitan na may mga puting buhok na. Tinitigan ni Captain Cruz ang mga pulang baldosa sa guhit at nanlaki ang kanyang mga mata. Sumugod siya sa archives room, binuksan ang isang bakal na cabinet at kinuha ang mga litratong personal niyang kinunan noong 1997 sa master bedroom ng bahay ni Jericho. Ipinagtabi niya ang maalikabok na litrato at ang drawing diary. Nanginginig ang kanyang mga mata. Ang disenyo ng mga pulang baldosa sa dalawang larawan ay magkatulad na magkatulad, isang nakapangingilabot na pagkakatugma. Hinampas ni Captain Cruz ang mesa at sumigaw sa kanyang mga tauhan, hanapin ninyo agad ang kinaroroonan ni Mang Pabling. Nagpuyat ang mga investigador ng ilang gabi. Sinisiyasat ang mga kamakailang transaksyon sa pera ni Mang Pabling.
Natuklasan nilang nagpapatakbo siya ng ilegal na sugalan at may malaking utang. Nahanap din nila ang 12-dosenang mga text message na ipinadala niya kay Jericho, nagbabantang sisingilin ang utang. Kinagabihan, pinangunahan ni Captain Cruz ang isang grupo ng mga armadong pulis at sinipa ang pinto ng ilegal na sugalan. Hinawakan niya sa likod si Mang Pabling, nayakap-yakap ang pera at sinusubukang tumakas sa likurang pinto at idiniin siya sa sahig. Ang malamig na posas ay pumitik sa kanyang mga pulso. Sa interrogation room, inihagis ni Captain Cruz ang makapal na mga record ng pagbabanta sa mukha ni Mang Pabling, hinawakan ang kanyang kwelyo at sumigaw, noong pinatay ni Jericho ang asawa niya, "Ikaw ba ang nagbigay ng semento? Magsabi ka ng totoo." Matapos ang isang buong gabing mahigpit na interogasyon, ang pagod na si Mang Pabling ay tuluyan ng sumuko, namumutla ang mukha. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya mula sa kanyang panloob na bulsa ang isang maliit na susi ng safety deposit box at marahang itinulak ito sa mesa. Iyon ang susi sa kanyang secret ledger. Malinaw na nakatala sa ledger ang transaksyon noong araw ng krimen noong 1997. Bumili si Jericho sa kanya ng 20 sako ng espesyal na waterproof na semento. Kinabukasan, inilagay ni Captain Cruz ang kopya ng drawing diary ni Sofia at ang naninilaw na secret ledger ni Mang Pabling sa isang file. Inayos niya ang kanyang kurbata at naglakad ng may seryosong ekspresyon patungo sa opisina ng hukom na responsable sa pag-i-issue ng mga search warrant sa korte. Sa gitna ng whiteboard sa opisina ng Special Investigation Team, nakadikit ang larawan ni Jericho na mukhang matagumpay. Kumuha ng pulang marker ang isang batang pulis at gumuhit ng isang malaki at makapal na X sa nakangiting mukha ni Jericho. Mabilis na kumalat sa legal community ang balita tungkol sa pag-apply ng pulisya para sa isang search warrant. Si Jericho, na komportableng nakasandal sa likod ng kanyang mamahaling sasakyan at nakapikit, ay agad na sinipa ang upuan sa harap. Nang marinig ang emergency report mula sa kanyang sekretarya, sumisigaw na ihatid siya agad sa korte. Suot ang kanyang mamahaling custom-made na suit, kasama ang 5 naglalakihang abogado na dating mga opisyal ng gobyerno, bigla siyang lumitaw sa lobby ng korte. Ang kanyang legal team, bitbit ang mga mamahaling leather briefcase, ay mayabang na itinulak ang pinto ng opisina ng hukom at inihagis ang isang makapal na tumpok ng mga depensang dokumento na kanilang ginawa magdamag sa mesa ng hukom. Ang punong abogado, gamit ang kanyang baba, ay minamaliit na itinuro si Captain Cruz at sinabing, ang pantasya ng isang 5 taong gulang na bata ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Dagdag pa niya, ang lumang ledger ng semento ni Mang Pabling ay lampas na sa Statute of Limitations at wala ng halaga sa batas. Mahigpit nilang hiniling sa hukom na ibasura ang aplikasyon para sa search warrant. Ang konserbatibong hukom, sa ilalim ng malakas na presyon mula sa political at business connections ni Jericho at sa matinding opensiba ng legal team, ay nag-alinlangan. Sa huli, ibinalik niya ang mga dokumento ni Captain Cruz. Sa unang pahina, nakatatak ng pula ang mga salitang insufficient evidence, application denied, malinaw at malupit. Namumula ang mga mata ni Captain Cruz. Lumabas siya ng opisina at galit na sinipa ang basurahan sa pasilyo na lumikha ng malakas na ingay. Galit na galit si Jericho sa ginawa ni Sofia. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan sa tinitirhan ni Sofia. Ilang lalaking nakaitim na sombrero ang nag-spray ng mga mapanirang salita gamit ang pulang-pulang pintura sa pinto ni Sofia. Tumawag naman ang kanyang sekretarya sa nursing home at ipinaalam na mula sa araw na iyon, ititigil na nila ang pagbabayad sa lahat ng gastusin sa ospital ng ina ni Amelia. Dahil sa suporta ng korte, lalong naging mayabang si Jericho. Inutusan niya ang construction foreman na agad na simulan ang pagbuhos ng semento. Gusto niyang ilibing magpakailanman ang bangkay ng kanyang asawa sa kadiliman. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, 12 dosenang malalaking cement mixer trucks at higanteng concrete pump ang dumating sa lumang construction site ni Jericho kasabay ng ugong na yumanig sa lupa. Ang puyat na si Captain Cruz at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na dumating
at desperadong hinarangan ang pasukan ng site gamit ang kanilang mga police car. Ngunit ang legal team ni Jericho ay ngumisi lang at lumapit, iwinagayway ang isang legal na construction permit na inisyu ng City Hall na parang isang matalim na punyal na itinarak sa dibdib ni Captain Cruz. Inilahad ng higanteng pump ang kanyang mahaba at makapal na metal na braso na parang isang bakal na dambuhala at itinutok ito ng eksakto sa sahig na may pulang baldosa ng lumang master bedroom. Ang malapot na kulay abong semento ay tila handa ng bumuhos anumang oras. Nang alisin ang makapal na karpet sa sahig at malantad sa araw ang mga pulang baldosa, agad na tinakpan ni Christine ang kanyang mga tainga. Tila naamoy niya muli ang amoy na nagmumula sa impyerno. Hysterical siyang kumaway sa mga trabahador at sumigaw, "Bilis! Ibuhos na ang semento, takpan na iyan." Sa mga sandaling iyon, patuloy na nagpapakita ng breaking news ang mga TV station. Pulisya ng abuso ng kapangyarihan, inosenteng negosyante, dumanas ng malaking pinsala. Nakatayo si Jericho sa labas ng Yellow Police Line, pinapanood si Captain Cruz na nanginginig sa galit, ang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad na parang nanonood ng isang payaso sa entablado. Ngumiti siya ng may pang-aalipusta at dahan-dahang ibinuga ang isang mahabang usok sa mukha ni Captain Cruz. Ang drum ng unang cement mixer ay umugong ng nakabibingi at nagsimulang umikot. Ang matinis na alarma na hudyat ng pagsisimula ng trabaho ay umalingaw-ngaw sa buong site. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone ni Sofia. Puno ang screen ng 12-dosenang missed calls mula sa nursing home. Naramdaman niyang parang binagsakan ng malaking bato ang kanyang puso at nahulog sa kailaliman. Sumugod siya sa ICU ng nursing home at nakita ang kanyang lola na may oxygen mask. Unti-unti nang lumalabo ang paningin habang mahigpit pa ring hawak ang sirang-sirang missing person poster. Hinawakan ni Sofia ang malamig na kamay ng kanyang lola at bumuhos ang kanyang mga luha, napaluhod sa tabi ng kama. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, ang sekretarya ni Jericho na may masamang boses na nagbabanta sa kanya na tumahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Sofia ay namumula sa galit. Walang pag-aalinlangan niyang ibinaba ang tawag. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang notebook na puno ng mga contact number ng mga reporter mula sa iba't ibang media outlet. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga daliri, ipinadala niya sa lahat ng reporter ang mensahe na nagbubunyag sa pagpatay at pagtatago ng bangkay na ginawa ni Jericho. Samantala, sa emergency room ng ospital, isinusugod ng mga medical personnel ang duguan na si Mang Pabling. Binayaran ni Jericho ang mga siga para bugbugin siya sa isang madilim na eskinita hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Wala pang 14 minuto bago mapuno ng semento ang buong master bedroom. Namumula ang mga mata ni Captain Cruz, hawak ang isang listahan at desperadong hinahanap sa buong Pilipinas ang mga mason na naglatag ng mga baldosa sa bahay ni Jericho. Matapos ang maraming pagtatanong, sa wakas ay natagpuan niya ang matandang mason sa isang liblib na hardware store sa Quezon. Nang makita ng matandang mason ang litrato ni Jericho na ipinakita ni Captain Cruz, nanginginig siya sa takot, napaupo sa sahig at walang tigil na umiling. Sa construction site, bumukas ang balbula ng pump. Ang unang patak ng malapot na semento ay malapit ng tumulo sa mga pulang baldosa. Ang mga investigador ng Special Investigation Team ay walang takot na sumugod, ginamit ang kanilang mga katawan para harangan ang malaking tubo at nagpagulong-gulong sa putikan. Sa korte, isang batang piskal ang balisang nag-aabang sa labas ng opisina ng hukom, pinapanood ang hukom na nag-aayos ng kanyang briefcase, handa ng umuwi. Buong lakas niyang kinatok ang pinto, umiiyak at sumisigaw, "Hukom, pakiusap. Tingnan ninyo ulit." Sa huli, desperadong napaupo siya sa pasilyo, hawak ang kanyang ulo sa sakit. Sa kabila ng desperadong pagpigil ng mga pulis, ang semento ay patuloy na bumuhos na parang talon, unti-unting tinatakpan ang mga pulang baldosa. Si Jericho, sa labas ng police line, ay kalmadong tinitingnan ang kanyang gintong relo, isang ngiti ng tagumpay ang makikita sa kanyang mukha,
Nakahinga rin ng maluwag si Christine at sinenyasan ang mga trabahador na bilisan pa. Sa sandaling iyon, ilang malalaking SNG news vans ang umugong ng malakas at marahas na binangga ang bakal na bakod ng construction site. Isang luma at maliit na kotse ang nanguna, walang tigil na bumubusina at winasak ang mga harang. Ang kotse ni Sofia at ang alikabok na nilikha ng mga news van ay nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Itinulak ni Sofia ang pinto ng kotse, lumakad sa gitna ng makapal na alikabok at buong tapang na pumasok sa gitna ng site. Itinulak niya ang mga bodyguards na humaharang sa kanya at matatag na tumayo sa harap ng 12 dosenang mga kamera. Sa ilalim ng nakakasilaw na flash ng mga kamera, itinaas niya ang kanyang kindergarten drawing diary. Nang makita ito, ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Jericho ay biglang nanigas, pagkatapos ay namula sa galit at nagsimulang mangisay. Nagkagulo ang kanyang legal team, nagmamadaling tinatakpan ang mga lente ng kamera. Napalambot ang mga tuhod ni Christine, napaupo sa sahig at tulalang nakatingin sa langit. Sa malayong hardware store sa Quezon, inilapag ni Captain Cruz ang kopya ng drawing diary sa harap ng matandang mason. Nang makita ng matandang mason ang disenyo ng mga pulang baldosa, hinawakan niya ang panulat ng nanginginig at isinulat ang kanyang testimonya sa isang puting papel. Isinulat niya na noong nagtatrabaho siya, may isang nakaumbok na hugis tao sa gitna ng sahig ng master bedroom na naglalabas ng masamang amoy. Nang tanungin niya ito, kinuha ni Jericho ang martilyong may mga inisyal at itinutok sa kanyang likod, nagbabantang ililibing din siya. Umiiyak. Idiniin ng matandang mason ang kanyang pulang thumb mark sa dulo ng testimonya. Ang fax machine ng hukom na naghahanda ng umuwi ay walang tigil na naglalabas ng detalyadong testimonya ng matandang mason. Nagmamadali niya itong kinuha. Nang personal niyang makita ang mga detalye ng pagbabanta ng pagpatay at pagtatago ng bangkay, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig at kasing digas ng bato. Bigla niyang binuksan ang drawer, kinuha ang selyo, at buong lakas na itinatak ito sa bahagi ng search warrant para sa pag-apruba. Ilang police motorcycle ang umarangkada, ang kanilang mga makina ay umuugong na parang pumuputok sa hangin patungo sa construction site. Pagdating ni Captain Cruz, agad niyang kinuha ang isang palakol ng bumbero at pinutol ang makapal na kable ng kuryente ng pump. Ang nakabibinging ugong ng makina ay biglang tumigil at ang pagbuhos ng semento ay huminto rin. Diretsong idinikit ni Captain Cruz ang search warrant, nabasa pa ang tinta sa nanginginig na mukha ni Jericho, hinawakan ang kanyang kwelyo at sumigaw, "Tapos ka na, Jericho!" Nang makita ang search warrant, ang grupo ng mga magagaling na abogado ay walang imik na kinuha ang kanilang mga briefcase at tahimik na umalis sa tabi ni Jericho. Maging ang pinagkakatiwalaan niyang sandalan ay iniwan siya. Bumagsak si Jericho at gamit ang kanyang mamahaling sapatos, desperadong sinipa ang mga bahagyang tumigas na tipak ng semento sa sahig, umuungol na parang isang hayop. Sa sandaling iyon, ilang itim na van na puno ng forensic science team ang pumasok sa lugar. Ang mga tauhan na nakasuot ng puting protective suits, hawak ang mga profesional na cutting machine at jackhammer ay sumugod sa mga pulang baldosa na bahagyang natabunan ng semento. Walang awang sinira ng mabigat na jackhammer ang mga baldosa na maingat na inilatag ni Jericho at pagkatapos ay bumaon sa matigas na waterproof na semento na nagtago sa lihim sa loob ng 28 taon. Sa gitna ng nakabibinging ingay, nabitak ang sahig at lumitaw ang balangkas ng itim na trapal sa ilalim. Ang pinto ng impyerno ay sapilitang binuksan sa gitna ng mga nakakatakot na pagbasag. Nang mawala ang alikabok, ang itim na trapal na hindi pa nasisinaga ng araw ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng lahat sa kanyang kalunos-lunos na anyo. Isang forensic personnel ang nagpigil ng hininga at maingat na hiniwa ang trapal gamit ang isang matalim na silver scalpel. Dahil sa pagkakahiwalay ng makapal na semento, ang bangkay ay nasa estado ng mummification at hindi pa tuluyang naaagnas. Sa ilalim ng liwanag ng flash ng kamera, malinaw na lumitaw ang bangkay ni Amelia. Suot pa rin niya ang pulang bestida na isinuot niya 28 taon na ang nakalilipas para sa kaarawan ng kanyang anak. Ngayon,
puro puting buto na lang ang natira. At sa tabi mismo ng puting bungo, may isang bagay na nakaipit, isang luma at kinakalawang na martilyo. Sa dulo ng hawakan, malinaw na nakikita ang mga inisyal ni Jericho. Maingat na kinuha ng forensic personnel ang mga maliliit na piraso ng balat at tuyong dugo mula sa mga siwang ng martilyo. Ang mabilis na DNA test sa lugar ay nagpakita na ang dugo ay eksaktong tumugma sa DNA ni Amelia. Sa harap ng matibay at nakapangingilabot na ebidensya, ang mga naninigas na binti ni Jericho ay tuluyan ng bumigay na parang talahib. Malakas siyang lumuhod sa malamig na sementadong sahig na siya mismo ang naglatag, nanginginig at inuuntog ang kanyang ulo sa sahig. Si Captain Cruz at lahat ng investigador ay sumugod, ipinilipit ang kanyang mga braso sa likod at idiniin ng kanilang mga tuhod ang kanyang likod, sumisigaw, Jericho Salvador, sa salang pagpatay at pagtatago ng bangkay, opisyal kang inaaresto. Ang malamig na posas ay pumitik sa mga kamay ni Jericho. Ang namumutlang si Christine ay kinuha ang kanyang designer bag at desperadong sinubukang tumakas mula sa police line, ngunit ang mga babaeng pulis na nag-aabang ay agad siyang hinawakan sa buhok, idiniin sa magaspang na aspalto, at pinusasan. Si Jericho ay kinaladkad ni Captain Cruz na parang isang kargamento at walang awang isiniksik sa likod ng police car. Ang mga taong nanonood ay ibinato ang kanilang mga supot ng basura sa bintana ng police car habang ang mga sumpa at mura ay umuulan. Si Sofia, na nakatalikod sa lahat ng kaguluhan, ay tahimik na nagdasal, pinapanood ang mga forensic personnel na maingat na kinokolekta ang mga labi ng kanyang ina. Isang taon matapos maaresto si Jericho, natapos din ang mahabang paglilitis. Sa loob ng Korte Suprema, inanunsyo ng hukom ang sentensyang habambuhay na pagkabilanggo. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay mabigat na umalingaw-ngaw. Si Jericho, nakasuot ng uniforme ng bilanggo at blanco ang mga mata, ay kinaladkad palabas ng korte. Sa kanyang madilim na selda, gabi-gabi niyang nakikita ang multo ni Amelia na umaahon mula sa sahig. Sumisigaw siya sa takot at inuuntog ang kanyang ulo sa malamig na pader na semento. Ang kanyang malaking yaman na itinayo sa dugo at luha ng iba ay nilagyan lahat ng pulang selyo ng korte at kinumpiska. Ang mga naglalakihang gusali na itinayo niya sa pamamagitan ng pagyurak sa buhay ng iba ay tuluyan ding naglaho. Ang lupang dating hinukay ay hindi na napuno ng malapot na semento. Sa halip, isang malawak at luntiang damuhan ang pumalit dito. Sa gitna ng damuhan, isang puting monumento ang itinayo upang alalahanin ang mga inosenteng biktima ng krimen. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, dahan-dahang lumakad si Sofia patungo sa bagong puntod ng kanyang ina. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak at marahang hinaplos ang pangalan sa lapida. Pagkatapos, inilagay niya sa tabi ng mga bulaklak ang orihinal na kindergarten drawing diary na siya mismo ang gumuhit 28 taon na ang nakalilipas. Mga patak ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata at tumulo sa papel. Yumuko siya ng malalim sa puntod ng kanyang ina, pagkatapos ay tumalikod at dahan-dahang umalis. Ang mainit na hangin ay humahaplos sa kanyang buhok at marahang idinuyan ang mga ligaw na bulaklak sa damuhan. Mama, ang malupit na lihim na akala ninyo ay maitatago sa ilalim ng malamig na semento ay tuluyan pa ring gumuho sa harap ng malalim na pananabik ng inyong anak. Bagamat mahaba ang 28 taon, ang mata ng hustisya ay hindi natutulog. Ang pagkakita sa mga taong binalot ng kasakiman at nawalan ng konsensya na natanggap ang kanilang karapat-dapat na kalunos-lunos na wakas ay muling nagpatunay sa atin ng malalim na batas ng buhay. Ang kasamaan ay laging may katapat na kabayaran. Naway ang ina na matagal nang nakakulong sa malamig na kadiliman ay magtamo na ngayon ng walang hanggang kapayapaan sa mainit na yakap ng langit.